Isang nakabibinging tunog ng preno ang biglang pumunit sa katahimikan ng hapon sa tahanan ng Pag-asa. Kasunod nito ay ang pagsulpot ng isang makintab at itim na kotseng hindi pamilyar sa lahat. Huminto ito ilang pulgada lang mula sa bola ng basketball na gumulong palabas ng gate. Nanlaki ang mga mata ni Althea Santos at tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Ang kanyang buong mundo, ang 5 niyang anak. Andres! Berto! Carlo! Dante! Emilio! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis pa sa 4:00 tumakbo siya palabas ng gusali ng mga nurse. Nakita niya ang 5 niyang anghel na nakatayo sa gilid ng basketball court, gulat na nakatingin sa sasakyan. Ligtas sila. Salamat sa Diyos, ligtas sila. Napahawak si Ara sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang takot na kanina'y parang yelong bumalot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng relief. Pero kasunod nito ay ang pag-aalala. Sino ang nasa loob ng kotseng iyon? Bumukas ang pinto sa driver's side at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Matangkad ito, may matipunong pangangatawan at ang buong itsura nito, mula sa mamahaling sapatos hanggang sa paraan ng pagtayo, ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Hindi ito bagay sa simpleng bakuran ng tahanan ng Pag-asa. Nangunot ang noo ng lalaki nang makita ang bola, pagkatapos ay ang 5 niyang anak at sa huli, siya. Isang tingin na malamig, mapanuri at tila puno ng pagkainis. Doon nagsimulang manumbalik ang kaba sa dibdib ni Ara. Ito na siguro ang sinasabi nilang pagsubok. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay puno ng tawanan at mainit na pagmamahal. 5:00 pa lang ng umaga ay gising na si Ara. Ganoon naman palagi. Kailangan niyang maunahan sa pagbangon ang 5 maliliit na alarma niya. Dahan-dahan siyang nagluto ng sinangag at itlog habang tinitimpla ang 5 baso ng gatas. Eksaktong 6:00, nagsimula na ang pamilyar na ingay mula sa kanilang maliit na kwarto sa gilid ng tahanan. Mama, si Berto kinuha yung medyas ko, reklamo ni Carlo, ang pinakamasayahin sa 5. Hindi yung sayo yung butas, yung sakin yung bago. Sagot naman ni Berto, ang pinakamakulit. Mama, si Andres ayaw pa bumangon, sabi naman ni Dante, ang pinakaseryoso at palaging tagasumbong. Napangiti na lang si Ara. Ito ang kanyang umaga, araw-araw sa loob ng 5 taon. Isang magulo pero masayang simponya. Pumasok siya sa kwarto at nakita ang eksena. Si Emilio, ang bunso at pinakatahimik, ay nakaupo na sa gilid ng kama at nagsasapatos. Si Andres, ang panganay at pinakaresponsable, ay pilit pa ring ginigising ang sarili. Hay nako, mga anak ko! Halina kayo, baka malate kayo sa eskwela, sabi niya sa malambing na boses. Isa-isa niyang tinulungan ang mga ito na mag-ayos. Sa loob ng 1 oras, ang maliit nilang espasyo ay naging sentro ng kaguluhan. May naghahanap ng libro, may nagsusuklay, may nag-aagawan sa banyo. Pero para kay Ara, ito ang pinakamagandang ingay sa buong mundo. Oh, dahan-dahan sa pagkain, paalala niya habang sabay-sabay silang kumakain. Andres, huwag kalimutan, ikaw ang leader ng grupo. Berto, huwag aawayin si Carlo. Dante, bantayan mo si Emilio. At ikaw, Emilio, huwag mahihiyang magsabi kay Kuya Andres kung may kailangan ka. Sabay-sabay na tumango ang 5. Pagkatapos kumain, isa-isa silang humalik sa pisngi niya bago lumabas. Bye, Mama! Naiwan si Ara na may ngiti sa labi. Pinagmasdan niya ang mga ito habang naglalakad papunta sa maliit na eskwelahan sa loob ng komunidad. Ang 5 biyaya niya, ang 5 rason kung bakit siya lumalaban araw-araw. 5 taon na ang nakalipas mula nang iwan niya ang lahat sa Manila. 5 taon mula nang talikuran niya ang isang buhay na puno sana ng pangarap, pero puno rin ng sakit at pagtataksil. Dito sa tahanan ng Pag-asa, sa tahanan ng mga matatanda,
niya natagpuan ang kanlungan. Dito niya pinalaki ng mag-isa ang mga anak niya. Mahirap, pero masaya. Payapa. O baka yun ang akala niya. Nakatayo ngayon sa harapan niya ang lalaking iyon, na ang malamig na mga mata ay tila kayang tumagos hanggang sa kaluluwa niya. Miss Santos, I presume? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Tumango si Ara. Ako nga po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, sir? Ako si Rafael de Leon, pagpapakilala nito. Ang apo ng yumaong si Doña Elvira. Ako na ang mamamahala sa tahanan ng pag-asa simula ngayon. Rafael de Leon, Rafe. Siya pala ang pinakahihintay na apo, ang tagapagmana. Narinig na niya ang pangalan, pero hindi niya inaasahan ang ganitong pagdating. Nilapitan ni Rafe ang bola at sinipa ito ng bahagya palayo sa kanyang kotse. Isang kilos na simple pero puno ng pagkadisgusto. Hinarap niyang muli si Ara. Makinig ka, Miss Santos. Ang tahanan ng pag-asa ay isang lugar para sa mga matatandang naghahanap ng kapayapaan at pahinga. Hindi ito isang playground. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Paumanhin po, sir. Naglalaro lang po sila habang hinihintay akong matapos sa trabaho. Hindi ko problema yan, diretsong sabi ni Rafe. Ang problema ko ay ang ingay, ang gulo. Ang mga residente ay nagrereklamo. Kailangan mong kontrolin ang mga anak mo. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Ara. Kontrolin? Ang mga anak niya ay mababait. Oo, maingay sila. Pero mga bata sila, at mahal sila ng mga lolo at lola sa tahanan. Sa katunayan, sila ang nagbibigay buhay sa lugar na ito. Bago pa man siya makasagot, isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Ara! Ara, hija! Napalingon si Ara at nakita si Lola Ising. Isa sa mga pinakamasungit pero paborito niyang alaga na nakadungaw sa bintana. Sandali lang po, sir, sabi ni Ara kay Rafe bago magmadaling lumapit sa matanda. Bakit po, Lola Ising? May kailangan po kayo? Nasaan na ang gamot ko sa puso? Kanina pa ako naghihintay. Gusto mo na ba akong mamatay? Reklamo ng matanda, pero may bahid ng paglalambing sa tono nito. Ngumiti si Ara. Nako, Lola, kayo talaga. Inihanda ko na po. Papunta na po ako riyan. Sagot niya ng mahinahon. Kinuha niya ang pagkakataong iyon upang hilingin sa mga anak niya na pumasok na muna sa kanilang silid. Agad namang sumunod ang mga ito. Pagbalik niya, nakatayo pa rin si Rafe sa parehong pwesto, tila isang rebultong bato. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, at ang mga matay nakamasid sa bawat kilos niya. Pakiramdam ni Ara ay sinusuri ang buong pagkatao niya. Pumasok siya sa nurse's station, kinuha ang gamot ni Lola Ising at dinala ito sa silid ng matanda. Nang bumalik siya, hinarang siya ni Rafe. Ang tangkad nito ay tila nagbibigay anino sa buong paligid. Gusto kong linawin ang isang bagay, Miss Santos, sabi nito. Ang boses ay mas mababa at mas seryoso. Ang pagtira ninyo ng mga anak mo rito ay isang special arrangement na pinahintulutan ng lola ko. Isa iyong pribilehiyo, hindi karapatan. Napatitig si Ara sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang galit ng lalaking ito. Alam ko po yun, sir. At habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob yon kay Doña Elvira. Good. Kasi sisiguraduhin kong lahat ng bagay dito sa tahanan ay sumusunod sa patakaran. Sabi ni Rafe, ang mga matay hindi inaalis sa kanya. At pag-aaralan kong mabuti ang special arrangement na yan. Titingnan ko kung ito ba ay nakakabuti pa o nakakasama na sa lugar na ito. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya ni Rafe at naglakad papasok sa pangunahing opisina, iniwan si Ara na nakatayo roon, nanlalamig. Ang kanyang tahanan. Ang kaisa-isang lugar na naging ligtas para sa kanya at sa kanyang mga anak.
ang pundasyon ng munti nilang mundo. At ngayon, isang estranghero ang dumating, may kapangyarihang wasakin ang lahat ng iyon sa isang salita lang. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng maging mahina. 5 biyaya ang nakasalalay sa kanya. At ipaglalaban niya ang mga ito, kahit kanino pa man. Nakasandal si Rafael de Leon sa swivel chair ng kanyang lola, sa loob ng opisina kung saan minsan siyang naglalaro noong bata pa siya. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay pamilyar pa rin, pero may kulang. Wala na ang amoy ng lavender na paborito ni Doña Elvira. Wala na ang kanyang malambing na tawa. Tanging ang nakakabinging katahimikan na lang ang naiwan. Napabuntong hininga na lang siya, ang bigat sa kanyang dibdib ay isang pamilyar na pasanin. Kinuha niya ang kanyang pitaka at binuklat ito. Doon, sa isang maliit na lagayan, ay ang isang litratong luma at lukot na sa mga gilid. Isang babaeng may pinakamagandang ngiti at isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok, kapwa nakatingin sa kanya, mga matang puno ng buhay at pagmamahal. Si Carmela, ang kanyang asawa. Si Sofia, ang kanyang munting prinsesa. Habang tinititigan niya ang mga ngiti nila, biglang sumalakay sa isip niya ang isang alaala, isang pira-pirasong bangunggot na paulit-ulit na bumibisita sa kanyang gabi. Ang matinis na tunog ng preno sa basang kalsada, ang sigaw ni Carmela, ang pagtilapon ng lahat ng bagay sa loob ng kotse, ang nakakabinging katahimikan pagkatapos, at ang imahe ni Sofia sa likod, nakapikit, na parang natutulog lang. Napapikit ng mariin si Rafe. Kasalanan ko, bulong niya sa hangin, isang parusang paulit-ulit niyang binibigkas sa sarili sa loob ng 3 taon. Kung hindi lang sila nagtatalo noon, kung mas maingat lang sana siya sa pagmamaneho, kung isinara niya ang pitaka ng may panggigigil. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan kung bakit tila may kung anong kumukurot sa puso niya kanina nang makita ang 5 batang lalaki na nagtatakbuhan. Ang ingay nila, ang sigla, ang buhay, ito ang mga bagay na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang kanilang tawanan ay isang paalala ng katahimikang bumabalot sa kanyang buhay. Tumayo siya at nagpasya na libutin ang buong tahanan. Kailangan niyang makita ang lahat ng sulok nito. Ito na ang kanyang responsibilidad ngayon. Ito na ang kanyang mundo. Habang naglalakad sa pasilyo, naririnig niya ang mahihinang usapan ng mga residente. Ang ilan ay naglalaro ng dama, ang iba'y nanonood ng telebisyon. Isang payapang eksena, pero para kay Rafe, ito ay isang paalala ng pagtatapos, hindi ng simula. Napahinto siya sa may hardin. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya si Althea Santos. Nakaupo ito sa isang bench, napapaligiran ng ilang lolo at lola at ng 5 niyang anak. Ang mga bata, na kanina'y puno ng enerhiya, ay tahimik na nakikinig habang ang kanilang ina ay nagkukwento. At dahil sa kanyang tapang, sabi ni Ara, ang boses ay malinaw at puno ng damdamin, naligtas ng munting bayani ang buong kaharian mula sa masamang higante. Nagpalakpakan ang mga matatanda at ang mga bata. Nakita ni Rafe ang ngiti sa mga labi ni Lola Ising, ang parehong matanda na naninigaw kanina. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ng mga bata. At nakita niya ang isang kakaibang liwanag sa mukha ni Ara. Isang liwanag ng pagmamahal at dedikasyon. May kung anong kumurot sa puso ni Rafe. Isang pamilyar na kirot. Ang init ng eksenang iyon ay tila isang apoy na sumusubok tumunaw sa yelong bumabalot sa kanyang puso. Ganoon sila dati.
Ganoon sila ni Carmela habang binabasahan ng kwento si Sofia bago matulog. Kontrolin! Iyon ang salitang ginamit ko, naisip ni Rafe. Isang salitang malupit. Masyado siyang naging marahas. Ngayon, nakikita niya kung bakit mahal ng lola niya ang pamilyang ito. Sila ang puso ng tahanan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pilit na iwinawaksi ang eksenang iyon sa isip. Nang mapadaan siya sa basketball court, may napansin siyang kumikinang malapit sa kinaparadahan niya kanina. Isang itim na fountain pen. Ang paborito niya. Ang huling regalo sa kanya ni Carmela. Nataranta siya. Siguradong nalaglag iyon kanina. Yumuko siya para kunin ito, pero isang maliit na kamay ang naunang dumampot dito. Napatingala siya at nakita ang isa sa mga anak ni Ara, ang pinakatahimik, si Emilio. Nakatingin ito sa kanya nang may pag-aalinlangan, hawak ang mamahaling pluma. Sa inyo po ba ito, sir? Tanong ng bata sa mahinang boses. Walang emosyong kinuha ni Rafe ang pluma mula sa kamay ng bata. Tiningnan niya ito. Walang gasgas. "Oh!" sagot niya. Ang boses ay patag. Akala niya ay tatakbo na palayo ang bata, pero nanatili ito roon. "Pasensya na po kanina sa bola. Hindi po namin sinasadya," sabi pa nito. Napatitig si Rafe sa bata. Sa kabila ng takot nito, mayroon itong tapang na humarap at humingi ng tawad. Mayroon itong dignidad. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumangulang siya ng bahagya. Isang maliit na kilos, pero sapat na para mapangiti ang bata bago ito tumakbo pabalik sa kanyang mga kapatid. Bumalik si Rafe sa opisina, dala-dala ang isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng kalungkutan, kundi ang bigat ng pagkalito. Mas madali sanang kamuhian na lang sila. Mas madali sanang ituring silang lahat na istorbo lang. Pero hindi. Umupo siya muli sa kanyang silya nang biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Nag-aalangan pa siyang sagutin ito. Matagal na siyang walang natatanggap na tawag. Sa huli, kinuha niya ito. "Hello? Dr. De Leon? Si Dr. Reyes po ito, mula sa St. Luke's. Kamusta na po kayo, sir?" Ang boses mula sa kanyang nakaraan. "Okay lang ako, Reyes. Anong kailangan mo?" "Tumawag lang po ako para ipaalala yung parangal para sa inyo sa susunod na buwan. Umaasa pa rin po ang ospital na darating kayo. Malaki po ang utang na loob ng surgical department sa inyo." Napabuntong hininga si Rafe. "Tingnan natin." "Sige po, Doc. By the way, baka gusto nyo ring malaman, may bago na tayong hospital director." "Ang galing, Doc. Bata pa pero napaka-agresibo. Tiyak na marami siyang mababago sa ospital." "Sino?" Walang interes na tanong ni Rafe. "Si Dr. Marco Villanueva po, ang bagong bituin ng St. Luke's." Marco Villanueva. Walang dahilan pero biglang nakaramdam ng kakaibang kaba si Rafe. Isang klase ng pagkabahala na hindi niya maipaliwanag. Inulit niya ang pangalan sa kanyang isip. Marco Villanueva. Parang isang pangalan na dapat niyang tandaan, pero hindi niya alam kung bakit. Lumipas ang ilang araw sa tahanan ng Pag-asa na may kasamang kakaibang bigat. Naging mas maingat si Althea Santos sa bawat kilos niya. Ang banta ni Rafael De Leon, kahit hindi na muling binanggit, ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang madilim na ulap. "Mga anak, dahan-dahan lang sa pagtakbo, ha?" Paalala niya sa 5 isang hapon habang naglalaro ang mga ito sa bakuran. "Baka makaistorbo tayo." Nagkatinginan ang magkakapatid, halata ang pagtataka, pero sumunod pa rin sila. Maging ang masiglang si Berto ay naging mas mahinahon. Naramdaman nilang may nagbago sa kanilang ina. Ang dating ngiti nito, kahit naroon pa rin, ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Isang hapon,
Habang abala si Ara sa pag-aasikaso ng mga gamot sa nurse's station, isang sasakyan ang pumasok na naman sa gate. Pero hindi ito ang itim na kotse ni Mr. De Leon. Ito ay isang kulay pilak na sasakyan, mas bago, mas makintab at mas magarbo. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-eleganteng business suit. Ang buhok ay maayos na nakasandal, ang sapatos ay kumikinang, at sa kamay nito ay may isang mamahaling relos. Kilala ni Ara ang tindig na iyon. Kilala niya ang bawat hibla ng buhok, ang paraan ng paglalakad. Kahit nakatalikod ito, kabisado niya. Nabitawan niya ang hawak na tray ng gamot. Nagkalat ang mga tableta sa sahig. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw at ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang tainga. Hindi maaari. Lumingon ang lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Ang ngiti nito ay formal, kalkulado at walang kahit anong init. Isang ngiting hindi na niya nakita sa loob ng mahigit 5 taon. Si Marco Villanueva. Ang anino ng kanyang kahapon, ang dahilan ng kanyang pagtakas, ay nakatayo ngayon sa gitna ng kanyang kanlungan. Para siyang tuod na hindi makagalaw. Ang lahat ng alaala, ang pangako, ang pagmamahal, ang pagtataksil, ang sakit, ay bumalik sa kanya sa isang iglap. "Ara!" sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado, na para bang isa lang silang dating magkakilala na nagkasalubong sa mall. Naglakad ito palapit sa kanya, ang mga mata ay nilibot ang simpleng paligid ng tahanan ng may halong pagkamaliit. "Magandang hapon." Anong ginagawa mo rito?" Narinig ni Ara ang sariling boses, nanginginig at basag. "Pwede ba tayong mag-usap? Sa isang lugar na mas pribado?" sabi ni Marco. Ang tingin ay napunta sa mga batang nagsisimula ng maglapitan, na curious sa bagong bisita. Alam ni Ara na kailangan niyang ilayo ang mga anak niya sa lalaking ito. "Mga anak, pumasok muna kayo sa loob. May bisita lang si Mama," sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Dinala niya si Marco sa isang maliit at bakanteng bench sa ilalim ng puno ng mangga, malayo sa pandinig ng lahat. Umupo ito na parang isang hari sa kanyang trono. Nanatili siyang nakatayo. "Kamusta ka na?" tanong ni Marco. Isang tanong na puno ng kababawan. "Ano ang kailangan mo, Marco?" Diretsang tanong ni Ara. Wala siyang panahon para sa mga formalidad. Ngumiti si Marco. Isang ngiting hindi umabot sa mata. "Diretso ka pa rin pala tulad ng dati." "Okay, sige. Nabalitaan kong nanganak ka. 5 lalaki, tama ba? Quintuplets. Impressive." Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. "Paano mo nalaman?" "May mga paraan ako, Ara. Ang importante, nalaman ko. At nandito ako ngayon." "Para saan? Para ipamukha sa akin na masaya ka na sa buhay mo? Na mayaman ka na? Sige, nakita ko na. Pwede ka nang umalis." Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. "Hindi, Ara. Hindi yan ang dahilan. Nandito ako para sa kanila." Itinuro niya ang direksyon kung saan pumasok ang mga bata. "Nandito ako para sa mga anak ko." Natigilan si Ara. Mga anak mo?" "Marco, tinakwil mo sila. Pinapalaglag mo sila sa akin. Naaalala mo ba?" "Nagkamali ako," sabi nito. Ang tono ay hindi nagsisisi, kundi nagsasabi lang ng isang katotohanan. "Bata pa ako noon, natakot. Ngayon, iba na. Matagumpay na ako. May posisyon, mayaman. Kaya ko na silang buhayin. Kaya ko nang gampanan ang responsibilidad ko bilang ama." Napailing si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. "Responsibilidad? 5 taon, Marco. 5 taon akong mag-isang nagpalaki sa kanila. Nasaan ka noon? Ngayong malalaki na sila, bigla kang susulpot at aakuin sila?"
Tingnan mo ang lugar na to, Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay naging mapanlait. Dito mo ba sila gustong lumaki? Sa isang ampunan ng matatanda? Anong kinabukasan ang maibibigay mo sa kanila? Ako, kaya kong ibigay ang lahat. Mga pribadong eskwelahan, magagandang laruan, bakasyon sa ibang bansa, lahat. Ang kailangan nila ay ina, Marco, pagmamahal, hindi pera. Giit ni Ara, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Kaya kong ibigay pareho, mabilis na sagot ni Marco. Kinuha nito ang kanyang checkbook mula sa loob ng Amerikana. Pero dahil alam kong nahirapan ka, heto. Nagsulat ito ng isang halaga at ipinakita sa kanya ang tseke. 1,000,000 para makapagsimula ka ng bagong buhay. Bilang pasasalamat sa pag-aalaga mo sa kanila, ibigay mo na lang sila sa akin ng maayos. Iyon na. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang galit ay biglang pumalit sa takot at sakit. Ang tingin niya kay Marco ay puno ng pagkasuklam. Hindi na niya ito ang lalaking minahal niya. Isa na itong halimaw. Ang mga anak ko, simula ni Ara, ang boses niya ay hindi nanginginig sa takot, kundi sa pigil na galit. Bawat salita ay mabigat at may talim. Hindi sila mga bagay na may presyo, Marco. Hindi sila isang pagkakamali na itinatama ng pera. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Marco. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Ara. Ako pa ang dapat mag-ingat? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Naaalala mo ba ang huli nating pag-uusap 5 taon na ang nakalipas? Sinabi mong alisin ko sila. Napabigat lang sila sa mga pangarap mo. 5 taon mo silang itinuring na basura. Tapos ngayon, babalik ka rito. Aarte na parang isang nagmamalasakit na ama at susubukan silang bilhin? Itinulak niya ang kamay ni Marco na may hawak na tseke. Hindi mo sila pag-aari. Hindi mo sila kailanman pag-aari. Akin sila. Ako ang nagdala sa kanila sa mundong ito. Ako ang nag-alaga. Ako ang nagmahal. Nasaan ka noon? Tumayo si Marco. Ang mukha ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa maitim na galit. Inayos nito ang kanyang Amerikana na para bang nadumihan sa kanilang pag-uusap. Ang kanyang pagiging sopistikado ay isang manipis na balat lamang na ngayon ay nababakbak na. Sayang, sinubukan ko sa maayos na paraan. Sabi nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong hamak na insekto. Umalis ka na, at huwag ka nang babalik dito, matigas na sabi ni Ara, kahit na ang puso niya ay kumakaripas sa takot sa kung anong susunod na mangyayari. Humakbang palapit si Marco, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang dating mga matang puno ng pagmamahal ay ngayon ay puno ng pagbabanta. Nakausap ko na ang mga abogado ko, Ara, bulong nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. Kung ayaw mong ibigay sa akin ng kusa ang mga anak ko. Huminto ito. Hinahayaan ang banta na lumubog sa isipan ni Ara. Gagamitin ko ang korte para kunin ang sa akin. Pagkasabi noon, tumalikod na ito. Naglakad ito pabalik sa kanyang magarang sasakyan nang hindi na muling lumilingon. Pumasok ito, pinaandar ang makina at mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at ng nakakabinging katahimikan. Naiwan si Ara na nakatayo roon. Nanginginig ang buong katawan. Napayuko siya at napahawak sa kanyang mga tuhod, hinahabol ang kanyang hininga. Ang galit na nagbigay sa kanya ng lakas kanina ay unti-unting nawala, at ang pumalit dito ay isang malamig, nakakaparalisang takot. Mula sa bintana ng kanyang opisina, nakita lahat ni Rafael de Leon ang nangyari. Nakita niya ang pag-aalok ng tseke. Nakita niya ang matigas na pagtanggi ni Ara. Nakita niya ang nagbabagang galit sa mukha ng lalaki bago ito umalis.
At ang pangalang narinig niya sa telepono ilang araw na ang nakalipas, Marco Villanueva, ay biglang nagkaroon ng muka. Isang mukhang arogante at malupit. Ngayon, naiintindihan na niya ang hindi maipaliwanag na kaba na naramdaman niya noon. Ang anino mula sa nakaraan ni Ara ay bumalik na. At alam ni Rafe, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang aninong iyon ay hindi naparito para makipag-ayos. Naparito ito para sa isang digmaan. Ang banta ni Marco ay hindi nanatiling isang bulong lamang. Makalipas ang 2 araw, isang lalaking nakauniporme ng courier ang huminto sa gate ng tahanan ng Pag-asa, may dalang isang makapal na brown envelope na may opisyal na selyo. "Para kay Miss Althea Santos," sabi ng lalaki. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang tinatanggap ang sobre. Malamig ito na parang hawak niya ang isang piraso ng yelo. Sa loob ng ilang sandali ay tinitigan niya lang ito, ang pangalan niya na nakaprint ng maayos sa gitna. Pagkatapos, dahan-dahan, pinunit niya ang gilid. Isang makapal na pliego ng mga papel ang laman. Mga salitang hindi niya maintindihan. Petition. Custodial Rights. Republic of the Philippines, Regional Trial Court. Pero may isang pangungusap na malinaw pa sa sikat ng araw. Marco Villanueva, petitioner versus Althea Santos, respondent. Nabitawan niya ang mga papel. Nagkalat ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon. Bawat isa ay isang pako na tumutusok sa kanyang puso. Respondent. Iyon siya. Ang kalaban. Ang taong kailangang ipagtanggol ang sarili. Sumikip ang kanyang dibdib. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Totoo na ito. Ang bangungot ay hindi na lang isang banta. Ito na ang kanyang realidad. Kukunin ni Marco ang mga anak niya. Gagamitin niya ang pera at kapangyarihan para durugin siya. Napaupo siya sa isang silya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ano ang gagawin niya? Isa lang siyang simpleng nurse. Wala siyang pera. Wala siyang alam sa batas. Paano siya lalaban? "Hija, anong nangyari?" Ang boses ni Lola Ising ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakatingin ito sa kanya at sa mga papel na nakakalat sa sahig. Sa likod nito ay ang iba pang mga lolo at lola. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Humagulgol si Ara. "Gusto po nilang kunin ang mga anak ko," sabi niya sa basag na boses habang pinupulot ang mga dokumento. "Idinimanda po ako ng ama nila. Nagkaroon ng bulungan. Ang iba'y napahawak sa kanilang mga bibig sa gulat." Lumapit si Lola Ising at hinawakan ang kanyang balikat. "Tumahan ka, Ara," sabi ng matanda. Ang boses ay mas matatag kaysa dati. "Hindi pa tapos ang mundo. Hindi ka nag-iisa." Tumingin ito sa paligid, sa iba pang mga residente. "Kilala natin ang batang to. Alam natin kung gaano niya kamahal ang mga anak niya. Hindi tayo papayag na apihin siya." "Pero wala po akong laban," sabi ni Ara. "Mayaman po siya, abogado." "Pwes, kailangan mo rin ng abogado," mariing sabi ni Lola Ising, at hindi lang basta-bastang abogado. Nag-isip ang matanda ng malalim. "May kilala ako, matalik na kaibigan ni Doña Elvira. Matagal nang retirado, pero ang talino nun sa batas ay parang alak, habang tumatagal, lalong tumatapang." Itinaas ni Ara ang kanyang ulong puno ng luha. "Sino po?" "Si Doña Clara Belmonte." Kinabukasan, nanginginig ang mga tuhod ni Ara habang nakatayo sa harap ng isang malaking lumang bahay na bato, ilang kanto lang mula sa tahanan. Ito raw ang bahay ni Doña Clara. Huminga siya ng malalim at kumatok. Ang bumukas ng pinto ay isang babaeng nasa mga 60 anyos. Nakasuot ito ng simpleng bestida pero ang tindig ay diretso at ang mga mata ay matalas na parang kayang basahin ang buong pagkatao niya. "Doña Clara Belmonte?" tanong ni Ara. "Ako nga.
At ikaw si Althea Santos, ang inirekomenda ni Ising, sabi ng matanda, hindi nag-aanyaya na pumasok. Ano ang kailangan mo sa isang retiradong abogada? Ipinakita ni Ara ang mga papeles mula sa korte. Kailangan ko po ng tulong. Pinagmasdan siya ni Doña Clara mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan ang mga papeles. Pumasok ka! Sa loob, naupo si Ara habang binabasa ni Doña Clara ang bawat pahina ng petisyon. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba ng matanda ang mga papel. Sinasabi rito na pinabayaan mo ang mga anak mo, na nakatira kayo sa isang hindi ligtas na kapaligiran, na wala kang kakayahang pinansyal para buhayin sila. Sabi ni Doña Clara, ang boses ay walang emosyon. Totoo ba ang mga ito? Umiling si Ara, ang mga luha ay nagsimula na namang tumulo. Hindi po, mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Lahat po ginagawa ko para sa kanila. At ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-abandona ni Marco, ang kanyang pagtakas, ang kanyang buhay sa tahanan, at ang pag-aalok nito ng 1,000,000 piso kapalit ng mga bata. Habang nagsasalita si Ara, nakikinig lang si Doña Clara, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Nang matapos si Ara, tumayo ang matanda at tumingin sa labas ng bintana. Nakikita ko ang pagmamahal ng isang ina sa mga mata mo, Hija, sabi ni Doña Clara. At kinamumuhian ko ang mga lalaking gumagamit ng pera at kapangyarihan para makuha ang gusto nila. Humarap itong muli kay Ara. Sige, tatanggapin ko ang kaso mo. Sa pagbalik ni Ara sa tahanan, kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Mayroon na siyang kakampi. Hindi pa rin nawawala ang takot, pero ngayon, may kasama na itong determinasyon. Pagpasok niya sa common area, napansin niya si Mr. De Leon na nagbabasa ng libro. Nang makita siya nito, tumayo ito na parang may naalala. Miss Santos? Tawag nito. Sir Rafe! Sagot ni Ara, medyo nag-aalangan pa rin. Tungkol sa usapan natin noong nakaraan, sabi ni Rafe, umiiwas ng tingin. Gusto ko lang linawin, ikaw at ang mga anak mo ay parte na ng tahanan ng Pag-asa. Ligtas ang pananatili ninyo rito. Natigilan si Ara. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga salitang iyon ay parang isang baso ng malamig na tubig. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Tumangulang si Rafe. Bago ito umalis, may itinuro ito sa mesa. Naiwan ko pala to. Baka gusto mong basahin. Nang tingnan ni Ara, nakita niya ang isang makapal na libro, A Guide to the Family Code of the Philippines. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang segundo. Walang salitang binitawan, pero sa isang iglap, naintindihan ni Ara. Tinutulungan siya nito, sa sarili nitong tahimik na paraan. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabasag. Kinahapunan, isang pamilyar na pilak na kotse ang huminto sa harap ng gate. Bumaba si Marco. At sa pagkakataong ito, may kasama siya. Isang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng eleganteng puting bestida. Ara, I'd like you to meet my wife, Isabel, sabi ni Marco, ang ngiti ay puno ng pagiging peke. Si Isabel ay ngumiti ng matamis kay Ara, pero ang mga mata nito ay malamig. Lumakad ito palapit sa mga bata na noon ay naglalaro sa di kalayuan. Hello mga iho, sabi nito sa malambing na boses, may dalang malalaking paper bags mula sa isang mamahaling toy store. Ako si Tita Bel. May dala akong mga laruan para sa inyo. Bago pa man makalapit si Isabel, humakbang si Ara at hinarangan ang daan nito. Hinarap niya ang babae, ang kanyang katawan ay isang pader sa pagitan nito at ng kanyang mga anak. Huwag! Sabi ni Ara, ang boses ay mahina pero matatag. Huwag kang lalapit sa mga anak ko. Nawala ang ngiti ni Isabel. Tiningnan niya si Ara ng may halong awa at pagbabanta. Bumalik ito sa tabi ni Marco. Umalis ang mag-asawa
Pero ang kanilang presensya ay nag-iwan ng lason sa hangin. Gabi na nang tawagan siya ni Doña Clara. Ara, nakatanggap ako ng kopya ng mga isinumite nilang ebidensya. Mga litrato ng tahanan na pinalabas nilang marumi at mapanganib. Mga pekeng testimonya. Magiging madumi ang laban na ito, sabi ng abogada. May pera sila, may impluwensya. Gagamitin nila ang lahat para durugin ka. Naramdaman ni Ara ang pagbabalik ng takot. Ano po ang gagawin natin? Lalaban tayo ng matalino, sagot ni Doña Clara. Ang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Ang kailangan natin ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood ni Rafael de Leon ang pag-alis ng pilak na kotse. Naiwan sa hangin ang isang pakiramdam ng dumi at panganib. Nakita niya kung paano hinarangan ni Althea Santos ang mag-asawa. Nakita niya ang tapang sa mga mata nito, isang tapang na hinaluan ng desperasyon. Isinara niya ang mga blinds. Ang kapayapaan na sinubukan niyang itayo sa kanyang paligid ay unti-unting winawasak ng mga anino mula sa nakaraan ng babaeng iyon. Noong una, inisip niyang isa lang itong istorbo. Ngayon, naiintindihan na niyang isa itong paninira. Hindi siya tanga. Ang biglaang pagdating ni Marco Villanueva, ang pag-aalok nito ng pera, ang pagpapakita ng asawa nito, lahat ay planado. Mayroon silang layunin at gagawin nila ang lahat para makuha ito. Isang pakiramdam na matagal nang natutulog sa kalooban ni Rafe ang biglang nag-iising. Ang pagnanais na protektahan ang naaapi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero mula sa kanyang lumang buhay sa Manila. Isang numerong hindi na niya tinawagan sa loob ng 3 taon. David, Rafe to. Narinig niya ang gulat sa kabilang linya. Doc Rafe, napatawag ka? Akala ko nagtatago ka na sa bundok. Kamusta? Ayos lang ako. Maikling sagot ni Rafe, walang panahon sa kamustahan. May kailangan ako sa'yo, isang pabor, at kailangan kong manatiling sikreto ito. Seryoso yan, ha? Sige, ano yon? Kailangan ko ng impormasyon, sabi ni Rafe. Lahat ng mahahanap mo tungkol sa isang lalaking nagngangalang Marco Villanueva, isang doktor, at lalo na sa asawa niya, Isabel Gonzalez. Natahimik sandali si David. Nang magsalita itong muli, nagbago ang tono. Gonzalez? Sigurado ka ba? Ang mga Gonzalez ng G-Corp? Malaking pamilya yan, Rafe. Masyadong makapangyarihan. Kaya nga ikaw ang tinawagan ko, sabi ni Rafe. Gusto kong malaman ang lahat. Ang kasal nila, ang negosyo ng pamilya, kahit anong dumi na pwede mong mahanap. Discreetly, David. Sige, Rafe. Para sa'yo. Pero mag-iingat ka. Mapanganib ang mga taong binabangga mo. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Rafe ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba bago ang isang malaking operasyon. Ang kaba na nagsasabing ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa susunod na galaw. Kinabukasan, ang resulta ng maruming laban ay nagsimulang lumitaw. Habang naglalakad si Rafe sa pasilyo, narinig niya ang mga bulungan. Isang grupo ng mga staff at ilang residente ang nagkukumpulan sa isang sulok, nakatingin sa isang cellphone. Kawawa naman si Ara, pero kung totoo to. Nakakaawa ang mga bata. Nangunot ang noo ni Rafe. Naglakad siya palapit sa kanila. Nakita niya ang isang mas batang nurse, si Beth, na inaabot ang cellphone kay Ara na kararating lang. Ara, may pinost sa isang blog. Tungkol sa'yo, sabi ni Beth. Ang boses ay puno ng pag-aalangan. Kinuha ni Ara ang cellphone. Mula sa kinatatayuan ni Rafe, nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang kulay na unti-unting nawawala, ang panginginig ng kanyang mga labi
ang mga matang ng lalaki sa gulat at sakit. Ang pamagat ng artikulo na nakasulat sa malalaking letra ay ang kahabag-habag na kwento ng isang ina sa tahanan ng mga ulila. Pinilit ni Rafe na sumilip. Ang artikulo ay walang pangalan ng may akda. Inilalarawan nito si Ara bilang isang desperadong single mother na ginagamit ang 5 anak para makakuha ng libreng tirahan. Sinasabi nitong pinapabayaan niya ang mga ito para sa kanyang trabaho at na ang tahanan ay isang hindi angkop na lugar para sa mga bata. Bawat salita ay isang patalim. Narinig ni Rafe na may nagsalita mula sa grupo. Kaya pala biglang dumating yung ama, no? Baka gusto lang iligtas yung mga anak niya. Iyon na, hindi na napigilan ni Rafe ang sarili. May problema ba rito? Ang boses niya ay malamig at may awtoridad na pumutol sa mga bulungan. Napalingon ang lahat sa kanya, gulat. Ang chismis ay isang sakit na mas mabilis kumalat kaysa sa ubo. Sabi ni Rafe, ang mga mata ay matalim na nakatingin sa bawat isa sa kanila. At ang pagkakalat ng kasinungalingan ay isang lason. Humarap siya kay Beth at sa iba pang staff. Si Miss Santos ay isa sa pinakamahuhusay na nurse sa lugar na ito. Ang dedikasyon niya sa trabaho at sa kanyang pamilya ay hindi dapat pagdudahan. Malinaw? Mabilis na tumango ang mga staff at isa-isang umalis. Naiwan si Ara na nakatayo roon, hawak pa rin ang cellphone, ang mukha ay basang-basa na sa luha. Hindi alam ni Rafe kung anong gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi siya magaling sa pag-comfort. Ngunit ang makita ang babaeng iyon, na puno ng tapang kahapon, na ngayon ay durog na durog sa harapan niya, ay pumukaw sa isang bagay sa loob niya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng opisina para magpahangin. Natagpuan niya si Ara sa hardin. Nakaupo sa bench kung saan niya ito unang nakitang nagkukwento. Nakayuko ito, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Laging malinis, laging nakatupi, isang ugaling iniwan sa kanya ni Carmela. Inabot niya ito kay Ara. Nagulat si Ara. Tumingala ito, ang mga mata ay namumugto. Tinitigan niya ang panyo, pagkatapos ay si Rafe. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Rafe ang purong sakit sa mga mata nito. Walang sinabi si Ara, ngunit tinanggap nito ang panyo. Salamat. Bulong nito. Tumayo lang si Rafe sa tabi niya ng ilang sandali. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Isang tahimik na pag-amin na pareho silang nasa isang laban. Pagbalik niya sa opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Rafe? Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang tono nito ay hindi na kaswal. Seryoso ito. Anong nalaman mo? Tanong ni Rafe. Nagbuntong hininga si David. Rafe, mas malaki to kaysa sa inaakala natin. Anong ibig mong sabihin? Oo, mayaman si Marco Villanueva, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa pamilya ng asawa niya, si Isabel Gonzales. Ang ama niya, si Don Matias Gonzales, ay isang corporate titan. Isang napakatigas at makapangyarihang tao. Huminto si David. Hindi lang ito tungkol sa custody, Rafe. May malaking bagay sa likod ng pamilya Gonzales. May nahanap ako. Ano yun, David? Sabihin mo na. Narinig ni Rafe ang pagkaluskos ng papel sa kabilang linya. May nahanap ako tungkol sa testamento ng ama ni Isabel. Gabi na at ang tanging ilaw sa opisina ni Rafael de Leon ay nagmumula sa kanyang laptop. Ang buong tahanan ng Pag-asa ay tahimik nang natutulog, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising, puno ng mga tanong na iniwan ng tawag ni David. Testamento. Isang salita na umuugong sa kanyang tainga. Biglang may pumasok na email.
Ang subject, For Your Eyes Only, mula kay David. May iisang attachment, Gonzales Last Will.pdf. Bumilis ang tibok ng puso ni Rafe. Huminga siya ng malalim bago i-click ang file. Bumukas ang isang dokumentong puno ng mga legal na terminolohiya. Whereas, hereinafter, testator. Mga salitang tuyo at walang buhay. Sinimulan niyang basahin. Mga pahina tungkol sa mga ari-arian, mga kumpanya, mga stock certificate. Isang imperyo na binuo ng isang taong nagngangalang Don Matias Gonzales. Nag-scroll siya ng mabilis, hinahanap ang isang bagay na hindi niya alam kung ano. Hinahanap niya ang sagot. Bakit? Bakit nila kailangan ang mga anak ni Ara? At pagkatapos, sa Section 4, sa ilalim ng pamagat na mga tagapagmana at kahalili, nakita niya ito. Ang mga pangalan, Isabel Gonzales Villanueva at ang kanyang asawa, Marco Villanueva. At pagkatapos, ang susunod na talata. Isang talata na nagpatigil sa kanyang paghinga. Binasa niya ito ng isang beses. Hindi makapaniwala. Binasa niya itong muli, mas dahan-dahan. Hinahayaan ang bawat salita na tumagos sa kanyang isipan na parang mga pako. Ang kabuuan ng mga ari-arian ng pamilya Gonzales, kasama na ang lahat ng interes sa G-Corp at mga kaakibat nitong kumpanya, ay isasalin lamang sa aking anak na si Isabel Gonzales Villanueva at sa kanyang asawang si Marco Villanueva sa ilalim ng kondisyon na sila ay magkaroon ng isang legal na tagapagmana o mga tagapagmana na magdadala ng apelidong Villanueva. Kung sakaling hindi matupad ang kondisyong ito sa loob ng 10 taon mula sa aking pagpanaw, ang lahat ng nasabing ari-arian ay ipamamahagi sa mga piling kawanggawa. Nanlamig ang buong katawan ni Rafe. Tinitigan niya ang screen, ang mga salita ay tila lumalabo. Legal na tagapagmana? Bigla, lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na larawan. Ang biglaang pagdating ni Marco pagkatapos ng 5 taon. Ang alok na 1,000,000 piso. Ang pagpapakilala sa asawang si Isabel. Ang maruming artikulo online para palabasin na si Ara ay isang masamang ina. Ang pagbisita ni Isabel dala ang mga laruan. Hindi ito tungkol sa pagiging ama. Ito ay tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa kasakiman. Hindi ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa isang testamento. Ang 5 anak ni Ara ay hindi mga anak na gustong bawiin. Sila ay mga susi. Susi sa isang kayamanan na hindi masukat. Isang nakakabinging galit ang biglang pumuno sa kalooban ni Rafe. Isang galit na malamig, matalim, at nakamamatay. Ang klase ng galit na hindi sumisigaw, kundi nag-iisip. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na sanay magligtas ng buhay. Ngayon gusto niyang gamitin ang mga ito para wasakin ang isang buhay. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sa isang mabilis, kontroladong galaw, ibinagsak niya ito sa makintab na mahogany desk ng kanyang lola. Ang tunog ay maikli at malakas, isang pagsabog ng galit na pinigilan. Hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang mga buko. Ang naramdaman lang niya ay ang matinding pagkasuklam. Paano? Paano nagagawa ng isang tao na tingnan ang 5 inosenteng bata at makita lamang ang mga simbolo ng piso? Paano nila kayang gawing kasangkapan ang mga buhay para sa kanilang kasakiman? Ang pagdurusa ni Ara. Ang kanyang mga luha. Ang kanyang tapang. Lahat ng iyon ay dahil sa isang maruming sekreto ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Alam niya kung sino ang tatawagan. Isang ring. 2. Hello? Ang boses ni Doña Clara, kahit gabi na.
ay alerto. Donya, si Rafe de Leon po ito. Ang boses ni Rafe ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim nito. Ang boses ng isang siruhano bago ang isang kritikal na operasyon. Gabi na, hiho. May problema ba? Hawak ko na po, sabi ni Rafe. Ang sagot. Anong sagot? Alam ko na kung bakit nila gustong kunin ang mga bata. Nagkwento si Rafe, binasa ang eksaktong mga salita mula sa testamento. Narinig niya ang matalim na paghinga ni Doña Clara sa kabilang linya. Nang matapos si Rafe, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Mga demonyo! Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Doña Clara, puno ng galit. Ito ang kailangan natin, sabi ni Rafe. Ito ang sandata natin. Tama ka, hiho, sabi ni Doña Clara. Ang boses ay muling naging boses ng isang tuso at walang talong abogada. Ito na ang bala na tatapos sa kanila. I-email ko po sa inyo ang dokumento, sabi ni Rafe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay nagpaplano na. Gagamitin natin ito para wasakin sila. Samantala, sa kabilang panig ng tahanan, naghahanda na si Ara para patulugin ang kanyang mga anak nang may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan, inaasahan na isa lang ito sa mga nurse, ngunit natigilan siya. Si Isabel Villanueva. Nakatayo roon, may isang matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mga labi. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Ikaw at ako lang, sabi ni Isabel. Pinatulog muna ni Ara ang mga bata bago lumabas. Magkaharap sila ngayon sa ilalim ng isang madilim na ilaw sa pasilyo. Walang ibang tao sa paligid. Inilabas ni Isabel ang kanyang checkbook. Ang parehong checkbook na ginamit ni Marco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito basta-basta iniabot. Dahan-dahan itong pinunit ni Isabel at iniabot kay Ara ang isang pirasong papel. Nakatitig si Ara dito. Ang mga numero ay sumayaw sa kanyang paningin. 5 milyon. Naging maramot ang asawa ko, sabi ni Isabel sa malambing na boses na hindi tumutugma sa lamig ng kanyang mga mata. Iyan ang tamang halaga para sa 5 taon ng iyong paghihirap. Isipin mo, Ara, isang bagong buhay. Kahit saan mo gusto. Isang bahay, isang negosyo. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Hindi makapagsalita si Ara. Ang insulto ay napakatindi. Halos hindi na niya maramdaman. Ito na ang huling pagkakataon, Ara. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng pagbabanta. Kunin mo ang pera at ibigay mo ang mga bata ng payapa. Hindi! Ang tanging salitang nagawang sabihin ni Ara. Nawala ang ngiti ni Isabel. Itinupi nito ang tseke at isinuksok sa kamay ni Ara. Pag-isipan mo. Dahil kung hindi mo ito kukunin, sisiguraduhin kong hindi lang ang mga anak mo ang mawawala sa'yo. Sisirain namin ang pangalan mo, ang dignidad mo, lahat. Hanggang sa wala nang matira sa'yo. Humakbang ito papalapit. Ang hininga ay malapit sa tainga ni Ara. Huwag mo kaming pilitin na gamitin ang pinakamalupit na paraan. Nakatitig si Althea Santos sa piraso ng papel na nasa kanyang kamay. 5 milyon. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho pa siya sa 3 buhay. Isang halaga na kayang bumili ng bahay, ng kotse, ng isang bagong simula. Pero habang tinititigan niya ito, hindi pera ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ng 5 niyang anak. Nakikita niya ang kanilang mga ngiti. Naririnig ang kanilang mga tawa. At alam niyang walang katumbas na halaga ang mga iyon. Dahan-dahan, sa harap ng nag-aapoy na mga mata ni Isabel, pinunit niya ang tseke. 1 beses. 2 beses, hanggang sa maging maliliit na piraso ito
na parang puting konfeti sa kanyang palad. Hindi, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang mga anak ko ay hindi ibinebenta. Binuksan niya ang kanyang palad at hinayaang liparin ng hangin ang mga piraso ng papel. Ang ilan ay dumapo sa mamahaling sapatos ni Isabel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Sayang, bulong nito. Pinili mo ang mahirap na paraan. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad paalis. Ang bawat hakbang ay isang tahimik na banta. Kinabukasan, ang banta ay naging isang buong puwersang atake. Isang puting van na may logo ng Department of Social Welfare and Development ang huminto sa gate ng tahanan ng Pag-asa. 2 babae at isang lalaki ang bumaba. Lahat ay nakasuot ng uniforme, may dalang mga clipboard, at may mga mukhang seryoso at walang emosyon. Nasa gitna si Ara ng pamimigay ng gamot nang salubungin sila ni Rafe sa may pinto. Magandang umaga! Kami po ay mula sa DSWD, sabi ng babaeng tila leader ng grupo. Ipinapakita ang kanyang ID. Nandito kami para magsagawa ng isang surprise welfare inspection bilang tugon sa isang formal na reklamong isinampa sa aming opisina. Reklamo? Nagtatakang tanong ni Rafe. Isang reklamo tungkol sa kapakanan ng 5 menor de edad na naninirahan sa pasilidad na ito. Sabi ng babae, ang mga mata ay diretso nang nakatingin kay Ara. Naramdaman ni Ara na nanlamig ang kanyang buong katawan. Ito na iyon, ang simula ng demolisyon. Sa sumunod na 2 oras, ang tahanan ng Pag-asa ay naging isang crime scene. Ang mga inspektor ay naglakad sa bawat sulok. Kinunan nila ng litrato ang lahat, ang lumang playground, ang mga bitak sa pader ng hardin, ang maliit na silid kung saan sila nagsisiksikan na 6. Naglista sila sa kanilang mga clipboard, ang bawat paggalaw ng kanilang ballpen ay parang tunog ng isang martilyo na ipinapako sa kanyang kabaong. Ang mga bata ay palaging napapaligiran ng mga matatanda at may sakit. Hindi ba't maaaring makaapekto ito sa kanilang psychological development? Tanong ng isang inspektor. Ang espasyo ng kanilang tulugan ay mas maliit kaysa sa itinakdang minimum standard para sa 6 na tao. Sabi ng isa pa. Napayuko na lang si Ara, ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na kumakalat sa kanyang dibdib. Pinapalabas nilang pinapabayaan niya ang kanyang mga anak. Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang lumitaw ang abogado ni Marco, si Attorney Fernandez, na tila nagkataon lang na naroon. Ma'am Inspectors, sabi nito sa isang pakunwaring matulunging tono. Naiintindihan namin na ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Ang tanging hiling ng aking kliyente ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Pagkatapos ay tumingin ito kay Ara, at pagkatapos ay kay Rafe, na noon ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, ang panga ay matigas sa galit. Nababahala rin kami sa special arrangement dito. Pagpapatuloy ng abogado, binibigyan diin ang mga salita. Naiintindihan namin na si Mr. De Leon ay naging mapagbigay. Sa pagtiyak na si Miss Santos ay may matitirhan. Gusto lang naming siguraduhin na ang kapakanan ng mga bata ay hindi nakokompromiso dahil sa mga espesyal na ugnayan na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lason ay inilabas na. Hindi na ito isang simpleng akusasyon ng kapabayaan. Isa na itong akusasyon ng imoralidad. Tumingin si Ara kay Rafe at nakita niya ang isang maikling pagsiklab ng galit sa mga mata nito bago ito muling naging malamig na parang bato. Pakiramdam ni Ara ay gusto na niyang matunaw sa kahihiyan. Sa harap ng kanyang mga katrabaho, ng mga residente at ng mga taong ito na may kapangyarihang kunin ang kanyang mga anak, ang kanyang dignidad ay pinupunit-punit. Ngunit nang akala niya ay nag-iisa na siya,
Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Walang hiya! Ang sigaw ay nagmula kay Lola Ising, na kanina pa tahimik na nakaupo sa kanyang silya sa sulok. Tumayo ito, nanginginig sa galit, tinuturo ng kanyang baston si Attorney Fernandez. Anong espesyal na ugnayan? Nagsasabi ka ng kasinungalingan sa sarili kong pamamahay! Sigaw ng matanda. Ang batang yan, turo nito kay Ara, ay mas disente pa sa buong pagkatao mo. Tinuring namin siyang anak at ang mga batang iyan. Turo naman nito sa 5 bata na noon ay tahimik na nakasilip mula sa pintuan, takot sa kanilang mga mata. Sila ang nagbibigay sa amin ng saya. Sila ang buhay ng lugar na ito. Tumayo na rin si Lolo Kiko. Totoo yan, mas masahol pa sa isang kriminal ang naninira sa isang ina. Isa-isa, ang mga residente ng tahanan, ang mga lolo at lola na inalagaan ni Ara, na tinuring niyang pamilya, ay nagsimulang magsalita. Ang kanilang mga boses, kahit mahihina at nanginginig, ay nagsama-sama upang bumuo ng isang pader ng depensa sa paligid niya. Si Ara ang nag-aalaga sa amin kapag may sakit kami. Ang mga bata ang nagpapaalala sa amin ng aming mga apo. Huwag ninyong awayin ang aming pamilya. Napigilan ang mga inspektor. Maging si Attorney Fernandez ay natigilan sa hindi inaasahang pagkakaisa. Napatitig si Ara sa kanyang pamilya sa tahanan at sa gitna ng kahihiyan at takot, isang mainit na agos ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi siya nag-iisa. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Nang matapos ang inspeksyon, hinarap ng babaeng leader si Ara at Rafe. Ang mukha nito ay nanatiling seryoso at mahirap basahin. Marami kaming nakitang issue sa pasilidad, sabi nito sa opisyal na tono. At ang mga akusasyon, bagamat hindi pa napapatunayan, ay mabigat. Tumingin ito kay Ara. Ang mga mata ay malamig at walang awa. Batay sa aming paunang pagsusuri at sa bigat ng mga alegasyon, ang aming opisina ay magsusumite ng isang paunang ulat at isang pansamantalang rekomendasyon sa korte tungkol sa agarang kapakanan ng mga menor de edad habang hinihintay ang pinal na pagdinig. Nanlamig ang dugo ni Ara. Pansamantalang rekomendasyon. Agarang kapakanan. Ang ibig sabihin noon ay maaari nilang kunin ang mga bata, anumang oras, bago pa man magkaroon ng pinal na desisyon. Naramdaman niyang umikot ang kanyang mundo. Ang mga boses ay lumabo. Ang tanging malinaw na imahe sa kanyang isipan ay ang mga mukha ng kanyang mga anak na kinukuha palayo sa kanya. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, pero pakiramdam niya ay natalo na siya. Ang opisyal na desisyon mula sa korte ay dumating makalipas ang 2 araw. Hindi ito kasing sama ng kinatatakutan ni Althea Santos, pero sapat na para wasakin ang kanyang kaluluwa. Hawak ni Doña Clara ang telepono at kahit sa kabilang linya, ramdam ni Ara ang bigat sa boses ng abogada. Pansamantalang mananatili sa'yo ang kustodya, Ara, sabi ni Doña Clara. Pero may mga kondisyon. Mahigpit na kondisyon. Ano po iyon? Halos pabulong na tanong ni Ara. Bawal kang umalis ng probinsya kasama ang mga bata at magpapadala ang DSWD ng isang social worker para subaybayan ka. Araw-araw. Huminga ng malalim si Doña Clara. At may masama pa akong balita. Ano po yon? Ang dati mong katrabaho sa ospital si Nurse Ramirez. Ang testigo sana natin na magpapatunay na ikaw ay umalis sa Manila dahil sa pananakot ni Marco. Bigla siyang nag-back out. Ayaw na raw niyang tumestigo. Binayaran na siya, Ara. Binili na ang katotohanan. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang balita. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay biglang namatay. Kung kahit ang katotohanan ay nabibili, ano pa ang laban niya? Donya,
Paano na po tayo? Narinig ni Ara ang pagbuntong hininga ng matanda. Lalaban pa rin tayo, Hija. Pero kailangan mong maging mas matatag kaysa dati. Ngunit ang katatagan ay isang bagay na hindi na mahanap ni Ara sa kanyang sarili. Kinabukasan, dumating si Mrs. David, ang social worker. Isa siyang babaeng nasa mga 40 anyos, walang ngiti, at may mga matang tila isang X-ray machine na sinusuri ang bawat galaw niya. Umupo ito sa isang sulok ng kanilang maliit na sala habang naghahanda si Ara ng almusal para sa mga bata. Bawat paghalo niya sa sinangag, bawat pagbuhos ng gatas ay tila isang eksamen. Dapat ay mas maraming gulay sa almusal, Miss Santos, sabi ni Mrs. David, naglilista sa kanyang notebook. Dapat ay may itinakdang oras para sa paglalaro at pag-aaral. Siguraduhin mong nakakainom sila ng sapat na tubig. Pakiramdam ni Ara ay isa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang mga dating masasayang gawain, pagkain, paglalaro, pagtawa, ay naging isang palabas para sa isang kritikal na manonood. Ang kanyang pagiging ina ay hinuhusgahan, bawat segundo ng bawat araw. Ang mga anak niya ay naging mas tahimik, ramdam ang tensyon at ang pagkakaroon ng isang estranghero sa kanilang espasyo. Isang hapon, habang pauwi ang mga bata mula sa eskwela, sinubukan ni Rafe na kausapin siya. Nakita niya ang pagod at lungkot sa mga mata ni Ara. Miss Santos. Ara, sabi nito. Ang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Kung may kailangan ka. Ngunit nang makita siya ni Ara, ang lahat ng kanyang sakit, kahihiyan at galit ay biglang nagkaroon ng target. Tumingin siya kay Rafe, ang mga mata ay puno ng akusasyon. Kailangan? Ang kailangan ko ay katahimikan, Mr. De Leon. Ang kailangan ko ay hindi pagtsismisan, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pait. Alam mo ba kung ano ang isa sa mga ebidensya nila laban sa akin? Ang espesyal na ugnayan daw natin. Ang pagiging mapagbigay mo raw sa akin. Kaya ngayon, may bantay ako araw-araw para patunayan na isa akong disenteng ina. Dahil sa'yo to. Dahil sa pagiging malapit mo, mas lalo lang nila akong dinudumihan. Natigilan si Rafe, halatang nasaktan sa mga salita ni Ara. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit ang sariling sakit ni Ara ay napakatindi kaya't wala na siyang pakialam. Ara, hindi yan totoo. Pakiusap! Putol niya. Huwag mo na akong kausapin. Bawat salita mo, bawat paglapit mo, ay ginagamit lang nila laban sa akin. Pabayaan mo na lang kami. Tinalikuran niya si Rafe, iniwan itong nakatayo roon, walang salita. Ang mukha ay isang maskara ng pagkadismaya at sakit. Gabi. Nakahiga na ang 5 niyang anghel. Ang kanilang mga paghinga ay malalim at payapa. Wala silang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa paligid nila. Sila ang premyo at sila rin ang dahilan ng kanyang paglaban. Ngunit ngayong gabi, wala nang natirang laban sa kanya. Pagkatapos umalis ni Mrs. David, pagkatapos ng masakit na pag-uusap nila ni Rafe, pagkatapos ng isa pang tawag mula kay Doña Clara na nagsasabing mas lalong gumagrabe ang kaso, naramdaman ni Ara ang isang matinding pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod sa kaluluwa. Naupo siya sa sahig sa gitna ng kanilang tahimik na silid. Ang dating masayang ingay ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mga kamay na pagod na sa pagtatrabaho, pag-aalaga at paglaban. Walang sigaw, walang hagulgol. Ang mga luha ay nagsimula lang tumulo mula sa kanyang mga mata, walang tigil, na parang isang sirang gripo.
Dumaloy ito sa kanyang mga pisngi, sa kanyang leeg. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya lang. Isang tahimik na pag-amin ng kanyang pagkatalo. Wala na siyang pag-asa. Paano siya mananalo laban sa pera? Sa kapangyarihan? Sa kasinungalingan? Talo na siya. Mauubos ang pera niya sa abogado. Sisirain nila ang pangalan niya. At sa huli, kukunin nila ang mga anak niya. Kukunin nila ang kanyang buhay. Napayuko siya, ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na sahig. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. At hindi na niya ito kaya. Pagod na siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa kanyang mga natutulog na anak. Ang mukha ni Andres na seryoso kahit sa pagtulog. Ang nakangiting labi ni Berto. Ang mahimbing na paghinga ni Carlo. Ang payapang mukha ni Dante. Ang nakakuyom na kamao ni Emilio. Ang kanyang 5 biyaya. At sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang mapanganib na ideya ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang bulong mula sa desperasyon. Paano kung aalis na lang kami? Tatakas! Itatago ko sila. Sa isang lugar na hindi sila kailanman mahahanap ni Marco. Sa isang lugar na kami lang, tulad ng ginawa ko dati. Ang pag-iisip na iyon, isang lason at isang kaligtasan ay nagsimulang kumapit sa kanyang isipan. Isang desperadong plano sa isang gabing puno ng kawalan. Ang silid ng hukuman ay malamig at walang kaluluwa. Ang bawat bulong ay umuugong. Ang bawat ubo ay parang isang malakas na putok. Nakaupo si Althea Santos sa isang matigas na upuang kahoy, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa tabi niya, si Doña Clara ay kalmado, na parang isang general na pinag-aaralan ang larangan ng digmaan. Sa kabilang panig, nakaupo si Marco at Isabel, parehong mukhang kampante at makapangyarihan, kasama ang kanilang matalas na abogado. Ang ideya ng pagtakas na bumulong sa kanya noong gabing iyon ng kawalan ay tila isang malayong alaala. Si Doña Clara ang pumigil sa kanya. Sa isang tawag sa telepono, kinabukasan na puno ng apoy at determinasyon. Huwag kang susuko, Ara. Ang pagtakas ay pag-amin ng pagkatalo. Harapin natin sila. Ngayon, narito sila. Haharapin sila. Ngunit ang takot ay bumalik, mas malakas kaysa dati. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dumampi sa kanyang nanginginig na mga kamay. Si Rafe. Nakaupo ito sa likuran niya kasama ang ilan sa mga residente mula sa tahanan. Tiningnan niya ito at sa mga mata nito wala ang dating lamig, kundi isang tahimik na suporta na nagsasabing, "Nandito ako." Ang mga salitang sinabi niya rito dahil sa galit ay biglang bumalik at nakaramdam siya ng hiya. Ngunit hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, kumukuha ng lakas. "All rise!" sigaw ng bailiff. Pumasok ang hukom. Nagsimula na ang paglilitis. Ang unang bahagi ay isang torture. Si Attorney Fernandez, ang abogado ni Marco, ay ipinipinta siya bilang isang halimaw. Ipinakita nito ang mga litratong kuha ng DSWD, pinalabas na ang tahanan ay isang delikadong lugar. Ginamit nito ang ulat ni Mrs. David, binabasa ang bawat puna tungkol sa kanyang pagiging ina. Si Miss Santos ay walang permanenteng trabaho, Your Honor. Nakatira siya de pabor. Ang mga bata ay kulang sa nutrisyon, kulang sa espasyo, kulang sa lahat. At ang pinakamatindi, Your Honor, ay ang kwestiyonableng relasyon niya sa may-ari ng pasilidad, si Mr. Rafael De Leon. Isang relasyong ginagamit niya para sa kanyang sariling kapakanan, na isinasakripisyo ang moralidad sa harap ng kanyang mga anak. Bawat salita ay isang sampal. Napayuko si Ara, nais na lang niyang maglaho.
Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Rafe sa kanyang kamay. Pagkatapos, si Doña Clara na ang tumayo. Ang kanyang paglalakad ay mabagal ngunit may bigat. Ang kanyang unang tinawag sa witness stand, si Isabel Gonzales Villanueva. Naglakad si Isabel ng may kumpiyansa. Ang kanyang puting damit ay tila isang simbolo ng kanyang kalinisan. Ngumiti pa ito ng bahagya sa hukom. Nagsimula si Doña Clara sa mga simpleng tanong. Mrs. Villanueva, kayo po ay kasal kay Dr. Marco Villanueva sa loob ng 3 taon, tama po ba? Opo, sagot ni Isabel, ang boses ay matamis. At masasabi niyo po ba na masaya ang inyong pagsasama? Sobra po. Mahal na mahal namin ang isa't isa. At handa kayong buuin ang inyong pamilya? Handa kayong maging isang ina sa 5 anak ng inyong asawa? Higit pa po sa handa. Ito po ang pangarap ko, sabi ni Isabel na may pekeng luha sa kanyang mga mata. Tumango si Doña Clara, tila kontento na. Naglakad-lakad ito ng bahagya. At pagkatapos, bigla itong huminto at humarap kay Isabel. Ang tono nito ay biglang nagbago, naging matalas. Pag-usapan natin ang pamilya ninyo, Mrs. Villanueva, ang mga Gonzales. Nawala ang ngiti ni Isabel. Anong tungkol sa kanila? Ang inyong ama, si Don Matias Gonzales, ang nagmamay-ari ng G-Corp, isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, tama? Opo. At bilang nag-iisang anak, kayo ang tagapagmana ng lahat ng ito? Yes, may pagmamalaking sagot ni Isabel. Your Honor? Sabi ni Atty. Fernandez. Ano ang kinalaman nito sa kaso? Malaki po ang kinalaman, Your Honor. Sagot ni Doña Clara bago muling bumaling kay Isabel. Mrs. Villanueva? Pamilyar po ba kayo sa huling habilin o testamento ng inyong ama? Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla. Napatingin ito kay Marco. Ang mga mata ay nagpapakita ng unang senyales ng panik. Hindi ko masyadong alam ang detalye. Talaga ba? Tanong ni Doña Clara. Dahil may kopya ako rito. Iniabot niya ang isang dokumento sa bailiff. Your Honor, I would like to present Exhibit C, isang kopya ng huling habilin ni Don Matias Gonzales. Objection, Your Honor! Irrelevant! Sigaw ni Atty. Fernandez. Objection overruled. Let's see where this is going. Sabi ng hukom, ang interes ay napukaw na. Binasa ni Doña Clara ang isang bahagi ng testamento, ang parehong bahagi na nagpatigil sa mundo ni Rafe. Ang tungkol sa kondisyon. Ang tungkol sa pangangailangan ng isang tagapagmana. Ang buong silid ay natahimik. Mrs. Villanueva, tanong ni Doña Clara, ang boses ay umuugong. Hindi po ba totoo na kayo ay baog at hindi maaaring magkaanak? Objection! Hindi totoo yan! Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay naging matinis. Kung ganoon, bakit ninyo kailangan ang 5 anak na ito ng biglaan? Hindi ba't dahil kung wala sila, ang bilyon-bilyong pisong kayamanan ng pamilya ninyo ay mawawala sa inyo ng asawa ninyo? Hindi! Isang kasinungalingan yan, sabi ni Isabel. Pero ang panginginig ng kanyang boses ay isang pag-amin. Formalidad lang yan! Mahal namin ang mga bata! Pagmamahal? O desperasyon? Tanong ni Doña Clara. Hindi ba't sinubukan ninyong bilhin ang mga bata mula kay Miss Santos? Una sa halagang 1 milyon, pagkatapos ay 5 milyon? Hindi! Your Honor, tinatawag ko po ang aking susunod na testigo, sabi ni Doña Clara, tumitingin sa likuran. Mr. Rafael De Leon. Tumayo si Rafe. Sa kanyang paglalakad patungo sa witness stand, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Mukha siyang kalmado, propesyonal at kapani-paniwala. Nagsalita siya ng may awtoridad,
Isinasalaysay ang kanyang nasaksihan. At pagkatapos, ang huling dagok. "Your Honor," sabi ni Rafe. Nang huling subukang suhulan ni Mrs. Villanueva si Miss Santos, nagkataon po na mayroon akong voice recorder na naka-on sa aking cellphone. May permiso po ba akong iparinig ito sa korte? Bago pa man makapag-object si Attorney Fernandez, pumayag na ang hukom. Kinuha ni Rafe ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Isabel ang pumuno sa silid, malinaw at nakakakilabot. "Huwag mo kaming pilitin na gamitin ang pinakamalupit na paraan." Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, isang kolektibong paghinga mula sa mga tao sa silid. Ang mukha ni Isabel ay hindi na maputla. Kulay abo na ito sa takot at pagkatalo. Si Marco ay napasubsob na lang sa kanyang mga kamay. Nahuli na sila! Ang kanilang kasakiman ay nakalantad na para sa lahat. Tumingin si Ara kay Doña Clara, pagkatapos ay kay Rafe. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay, dalisay na pakiramdam ng pag-asa ang nagsimulang mamukadkad sa kanyang dibdib. Ang hukom, na kanina pa tahimik na nakikinig, ay ibinagsak ang tingin sa mag-asawang Villanueva. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding galit at pagkadismaya. Kinuha niya ang kanyang gavel. "Order in the court!" Sigaw nito. Ang boses ay dumagundong sa buong silid. Ibinagsak niya ang martilyo ng malakas sa kahoy. "Order!" Lahat ay natahimik. Hinihintay ang mga salitang magtatakda ng kanilang kapalaran. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng korte ay parang isang oras para kay Althea Santos. Nakatitig siya sa hukom. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na halos hindi na siya makahinga. Hawak ng lalaking ito ang kanyang mundo sa mga kamay nito. Tumikim ang hukom, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kina Marco at Isabel, na ngayon ay kapwa nakayuko sa kahihiyan. Sa loob ng 20 taon ko sa serbisyong ito, simula ng hukom, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong kalabisan ng kasakiman at kawalang puso. Ang paggamit sa mga inosenteng bata bilang kasangkapan para sa pansariling yaman ay hindi lamang labag sa batas, kundi isang kasuklam-suklam na gawain laban sa sangkatauhan. Tumingin ito ngayon kay Ara. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ara ang simpatiya sa mga mata nito. Ang petisyon para sa kustodya na isinampa ni Dr. Marco Villanueva ay hindi lamang ibinabasura, kundi kinokondena ng korteng ito. Deklara ng hukom, ang bawat salita ay isang malakas na dagok. Ang nag-iisa at karapat-dapat na magulang ng 5 batang ito ay ang kanilang ina, si Miss Althea Santos. Isang hikbi ng kaligayahan ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ang mga luhang kanina'y puno ng takot ay ngayon ay naging luha ng tagumpay. Dagdag pa rito, pagpapatuloy ng hukom, iniuutos ng korteng ito sa opisina ng taga-usig na magbukas ng isang formal na investigasyon laban kina Mr. at Mrs. Villanueva para sa mga posibleng kaso ng perjury, paninirang puri at pagtatangkang pandaraya. Ibinagsak ng hukom ang kanyang martilyo. Case dismissed. Ang tunog ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Ara sa buong buhay niya. Napayakap siya kay Doña Clara, humahagulgol sa pasasalamat. "Salamat po, Doña. Maraming salamat po." "Ang tapang mo, Hija. Iyan ang nagpanalo sa atin," sabi ng matanda, tinatapik ang kanyang likod. Nang bumaling siya, ang mga mata niya ay naghahanap ng iisang tao. Si Rafe. Nakatayo ito. Isang maliit na ngiti ang unang beses na nakita niya sa mga labi nito. Walang salita,
Lumapit si Ara at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman niyang nag-alinlangan ito sandali bago nito niyakap siya pabalik. Ang mga braso nito ay isang ligtas na kanlungan sa paligid niya. "Salamat!" bulong ni Ara sa dibdib nito. Sa labas ng korte, ang perpektong mundo ni na Marco at Isabel ay gumuho. "Kasalanan mo to!" sigaw ni Isabel kay Marco, habang pinagtitinginan sila ng mga tao. "Kung naging mas matalino ka lang sana, kung hindi ka lang nagpakita ng kahinaan. Ako? Ikaw ang nagpilit nito, ang pamilya mo, ang kasakiman mo," ganti ni Marco. "Tapos na ako, Isabel, tapos na tayo." Naghiwalay sila ng landas, naglalakad palayo sa isa't isa. Ang kanilang alyansa na binuo sa kasakiman ay winasak din ng parehong kasakiman. Ilang linggo ang lumipas. Ang buhay sa tahanan ng Pag-asa ay unti-unting bumalik sa dati, ngunit may isang bagay na nagbago. Ang bigat sa balikat ni Ara ay nawala na. Ang kanyang mga ngiti ay umaabot na muli sa kanyang mga mata. Ang tawa ng kanyang mga anak ay mas malakas at mas masaya kaysa dati. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga gamit sa hardin, nilapitan siya ni Rafe. "Ara," sabi nito, ginagamit ang kanyang pangalan ng walang alinlangan. "Rafe," sagot niya, ngumingiti. "May gusto sana akong sabihin sa'yo." Simula nito, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Noong araw na namatay ang asawa't anak ko, nagtatalo kami. Maliit na bagay lang, pero puno ng galit. Ako ang nagmamaneho. Kung naging mas mahinahon lang sana ako, baka kasama ko pa sila ngayon." Ito ang unang beses na nagsalita ito tungkol sa kanyang nakaraan. Tinitigan ni Ara ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na pamilyar sa kanya. 3 taon kong sinisi ang sarili ko, pagpapatuloy nito. Isinara ko ang mundo ko. Akala ko, yon ang parusa na nararapat sa akin. Pero nang dumating ka, kayo, ng mga anak mo, ipinakita nyo sa akin kung ano ang isang pamilya. Ipinakita nyo sa akin na posible palang maging masaya ulit. Tinulungan nyo akong magpatawad sa sarili ko. Lumapit ito, at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init nito ay dumaloy sa buo niyang katawan. "Ara, tinulungan mo akong ayusin ang mga piraso ng basag kong buhay. Hayaan mo naman sana akong tulungan kang buuin ang sayo. Hayaan mo akong maging parte nito." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Mahal kita, Ara." Ang mga salitang iyon na minsan niyang inasam mula sa maling tao ay ngayon ay binibigkas ng tamang tao sa tamang panahon. Napaluha si Ara, hindi dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. "Mahal din kita, Rafe." Makalipas ang ilang buwan, isang maaraw na linggo ng hapon. Ang bakuran ng tahanan ng Pag-asa ay puno ng buhay. Si Rafe, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts, ay nakikipaghabulan sa 5 batang lalaki. "Habulin mo kami, Tito Rafe!" sigaw ni Berto. "Mas mabilis kami sayo!" pang-aasar ni Carlo. Ang tawanan nila ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Si Lola Ising at ang iba pang mga residente ay nakaupo sa mga bench, masayang nanonood, pumapalakpak. Mula sa may pintuan ng opisina, pinapanood sila ni Ara, isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman. Tumakbo palapit sa kanya si Rafe, hingal ngunit masaya. Inakbayan niya si Ara at sabay nilang pinanood ang eksena. Si Andres na tinutulungan si Emilio, si Dante na pinaplano ang susunod nilang atake, si Berto at Carlo na nag-aasaran pa rin. Isang magulo, maingay, perpektong pamilya. Ang tahanan ng Pag-asa ay hindi na lang isang lugar ng mga matatanda. Ito ay naging isang tunay na tahanan para sa lahat, bata man o matanda,
lahat ay parte ng isang malaking pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal. Napasandal si Ara sa balikat ni Rafe. "Tahanan!" bulong niya na parang isang panalangin. Ngumiti si Rafe, hinigpitan ang yakap sa kanya at hinalikan ang kanyang buhok. "Oo," sagot nito. "Ito na ang ating tahanan." At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafe sa isang bagong tahanan na binuo hindi ng dugo, kundi ng wagas na pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Althea. Ang pagsulat ng kanyang kwento ay isang paglalakbay din para sa amin. Naramdaman namin ang kanyang pighati, ang kanyang takot at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas bilang isang ina. Kasama ninyo, sinamahan namin siya sa kanyang pinakamadilim na sandali hanggang sa matagpuan niya ang liwanag. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay matatagpuan sa mga taong pinipili nating makasama sa hirap at ginhawa. Isang paalala na kahit gaano kalaki ang sugat ng kahapon, mayroon pa ring pag-asang magmahal at magtiwala muli. At higit sa lahat, ito ay isang pagpupugay sa walang kapantay na pagmamahal ng isang ina, isang pag-ibig na kayang harapin ang anumang unos. Ngayon, nais naming marinig ang inyong mga puso. Anong aral o damdamin ang iniwan sa inyo ng kwento ni Ara at Rafe? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay inspirasyon para sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong kakatok sa inyong mga puso. Laging nagmamahal, Kwentong Puso TV.